Isang kapihan sa Taytay Rizal ang dinadayo dahil sa kakaiba nitong ambience. Kahit kasi nasa underground, marerelax ka pa rin sa magandang tanawin. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Merimon Reyes. Tara kape tayo! Yan ang madalas na aya pag gusto mag-unwind o mag-relax. Pero game ka ba kung ang kapihan na pupuntahan ay underground? Naging mala Alice in Wonderland ang adventure natin nang mapunta tayo sa isang underground cafe sa Taytay Rizal. Ito ang Burrow Cafe na bago mo matikman ang kanilang kape, pastries at meals, bababa ka muna sa hagdang ito na lagpas 90 steps. Ganyan siya, pababa. And sinasalubong tayo agad dito ng huni ng mga ibon. Okay. Very steep yung steps niya. So, dapat bantayan mo. Kasi kung hindi, dire-diretso yung bagsak mo. Here it is. Kada tayo pababa. Saka may portal. Underground portal. Pagbukas ng pintong ito, literal na down-to-earth vibes agad ng kapihan ang nag-welcome sa atin. Kwento ng cafe owner, hindi siya nagsisisi sa paglipat ng career mula sa pagkuha ng mechanical engineering. Dito raw kasi, combined na ang lahat ng gusto niya sa life. Sustainable work, kape, at deep connection kay Mother Nature. Nature has always been my inspiration. So, napansin ko kasi na lahat tayo pag napagod na sa trabaho, ang bakasyon natin is always back to nature. So I thought, why not actually incorporate nature as part of your everyday? Umaga pa lang nang tayo'y dumating, pero marami na agad ang cafe goers na naabutan natin. Since we came from the city, so parang it's a different ambience, it's a relaxing one. Tapos when you came here, makikita mo madaming puno, tapos the food, as you can see, di ba, naubos namin yung food. Simot na simot. Sarap naman yung food and super relaxing yung ambience. So, Yung mo nakakapagod yung pagpunta natin. hindi naman. Yung paakyat, I think. Lahat daw ng kape rito ay handmade, no machineries needed. Nagre-range rin mula sa local hanggang international ang coffee beans nila. Habang ang putahe, seasonal din at angkop sa harvest. Sa pastries at desserts naman nila, agaw pansin ang kanilang kalabasa cake at kalamansi pie na titikman natin kasama ang kanilang cold brew latte. Very enticing yung itsura niya. Bango. Wow. Very rich yung calamansi flavor niya. And hindi overpowering. Sarap siya. Kasi sobrang concentrated na lasa ng calamansi and sobrang complementing yung pinaka-crust niya, yung pie bed niya. Harap. Nakaka-relax yung naririnig mo lang dito sa paligid, mga insekto, mga huni ng ibon, and para ka ngayong tumatakas ng mabilisan sa ingay ng syudad. Nagkaroon din tayo ng pagkakataon na malapitan ang flowing waters na masisilayan mula sa cafe deck. Sinigurado raw nilang minimal lang ang construction para ma-accommodate ang establishment at sustainability ng kalikasan. May advocacy projects din ng cafe para sa conservation at preservation ng mga ilog at puno. It's a project done by Sir Henry Calilong in order to continue research for Tungtung River and to continue growing and taking care of the trees that they've already planted. With passion and creativity, wala raw imposible sa pagtayo ng business. Pero tanging paalala ng Humble Cafe na ito, huwag daw kalimutan si Inang Kalikasan. Mobile Journal Merimon Reyes po, hatid ang muka ng balita.